tanong lang, anong masabi? Ano masasabi niyo pro sa pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Netherlands? Kawawa naman. Dapat hindi nadala doon. Dapat nandito na siya. Dapat dito lang. Oh, dapat dito lang siya. Pero he deserve to come back again. He deserve to come back. He deserve to come back. Ayan! Canada, Ilocano. Ayan! Woo! Duterte! Bring him back! Bring him back! Dear Philip. Wait lang. Kung totoo man o to hindi, salamat pa rin at merong banyaga na sumusuporta kay Tatay Digong. Pero kung totoo, magbunyi na ho tayo. Eto, panoorin natin. Oh, dear Filipinos, the president of ICC, and I hope this is true. I reposted it. It's in my share videos. The president of the ICC is saying Duterte will be back home by the 26th and celebrating his birthday in the Philippines. Salamat kung totoo. Yes. Magandang umaga sa inyo mga kasama. Nandito na naman tayo. Nagbabalik ha. Si Kuya Goods. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na ha. At huwag nyo kalimutan i-bell all. Pindutin nyo yung notification bell, i-bell all nyo kasi marami tayo nababalitaan, hindi na naman tayo ina-up o hindi raw nakikita ng ating mga subscriber yung ating mga video. Nagtataka tayo, comment sila ng comment sa akin. Minsan nagsasend ng message, Kuya Goods, wala ka bang upload? Hindi ko alam dito kay boss. Baka hindi tayo nire-recommend. Kaya ang gagawin nyo mga kasama, tuwing makikita nyo yung upload natin video, i-like nyo kagad at i-share para umabot sa ating mga kababayan. Eto na nga. Matapos mag-isa sa sariling mantika, nagkabistuhan na. Yung isa umawin, wala naman daw plano. Pero nung interview sa, pangisi-ngisi ang mama. Akala mo kung sino kung magyabang. Ngayon, nung tinatanong ka na at nagkakabukuhan at si Anyo ay hindi umamin, wala raw siyang kinalaman, hindi raw siya nag-tridor, eto nagkautal-utal na ngayon. Nagtuturuan na sila ngayon. Eto, tignan natin. At siyempre, yung kalye survey, tignan natin ano yung pakiwari ng ating mga kababayan patungkol dito sa pag-aresto kay Tatay Digong. Marami hong Pilipino ang galit. Marami ho sa ating kababayan ang nainis. Kaya ito, panoorin natin. At siyempre, sa Toronto, Canada, nagdiwang ating kababayan sa pagsuporta. Ang dami hong umatin. Kung iisipin nyo, susumahin nyo, ito makikita nyo sa video, siguro merong mga 15,000 o 10,000 katao ito. Ito, simulan na natin. Sino nga ba ang wala sa tunay nitong kaisipan? Nako, yan ang taong nagsisinungaling para pagtakpan ang ginawang mali ng pamahalaan o ang taong pilit na binabaluktot ang katotohanan? Tila ito ang naging reaksyon ng taong bayan sa controversial DILG Secretary na si John Vic Remulla matapos mahuli sa sarili nitong bibig nang sabihing hindi raw totoo na growth effort o pinagplanuhan ang problema kasi kuya, nagbida-bida. Nagpa-interview ka, ang sabi mo, 4 kami. I'm not only. Sabi niya, ika nga, sabi niyo sa video 4 sila. Doon ka maniniwala kasi yun ang pahayag Di ba? Kung iisipin mo mga kasama, ano ang nangyayari ngayon? Bigla na lang bang ganon? Pwede mo itanggi? Pwede mo una sabihin at itanggi mo later? Ganun ba yung kadali? Parang imposible naman yun. Hindi ka panipaniwala yun. Ngayon, ito ang sistema. Hinihiling ng ating kababayan na sana mapabilis ang pagdating at pagbalik ni Tatay Digong. Kung gano'n kabilis ng pag-aresto kay Tatay Digong na walang due process, sana gano'n din. Meron tayo nabalitaan, pero hindi pa tayo sure kasi isang banyaga ho ang nagbalita nito. Parang shinare niya. Eto, mamaya ibibigay natin. Patapusin lang natin itong si Mama. Mga naging pag-aresto sa former president na si Rodrigo Duterte.
Tila namumula at namumutla ng araw sa kaba ang DILG Secretary ng gisahin ng presidential sister na si Senator Amy Marcos sa naging pagdinig ng Senado tungkol sa aligasyon ng illegal na pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Sa nasabing Senate investigation, tila hindi pinalagpas ng senadora ang naging nooy interview ni John Vic Remulla sa programa ng Bilyonaryo, kung saan proud pa nitong binanggit ang national TV na hindi lamang siya kundi damay si Pangulong Bongbong Marcos, ang National Defense Secretary na si Gibo Chodoro at ang National Security Advisor na si Eduardo Año na kapwa pare-parehas may kinalaman sa pagkaaresto kay Rodrigo Duterte. Ngunit sa naging Senate hearing ngayon, tila iba na ang sinabi ng kalihim ng DILG. Sa kanya naging pahayag, tila sinabi nitong wala raw siyang binanggit na group effort at pinangalanan ang ilang mga taong di umano'y mastermind sa pag-aresto sa dating Pangulo. Ayon pa mismo sa kalihim ng Department of Interior and Local Government Unit, tila hindi raw tama ang mga akusasyon sa kanya na binanggit ang pangalan ng ilang mga cabinet secretary na di umano'y damay sa pag-aresto sa dating Pangulo. Ngunit sino raw ba ang nagsisinungaling sa kanilang dalawa? Sino ang tanong? Ang pagkatao niya kung saan in-interview sa bilyonaryo o ang pagkatao nito ngayon na ginigisa sa Senado? Panoorin ang pinaka-satisfying video online base sa reaksyon ng maraming die-hard Duterte supporter, kung saan tila nahuli raw sa sariling bibig ang DILG Secretary na si John Vic Remulla matapos itanggi na wala raw kinalaman ang ilang mga taong sinabi nito na mayroong partisipasyon sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Ngunit kamakailan sa nasabing interview nito sa bilyonaryo, tila proud pa niyang binanggit ang ilang mga taong responsable sa pagkakaaresto kay former President Rodrigo Duterte. Buwelta ng maraming netizen, kapag raw talaga nagsisinungaling ang tao, buhol-buhol na ang sinasabing nito. Tama. Panoorin ang full video. Sinabi ninyo eh. I state, ma'am, again, executive privilege. But, ma'am, Walang executive privilege kasi binunyag na ninyo sa TV. I must state it very clear, as I stated very clear, that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the president's statements were in Hong Kong, and it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was no grupo. planning, ma'am. Pero yun ang sabi. Yun ang interview eh. Kaya naniwala kami mga kababayan. Oo, naniwala kami sa mga interview nyo. Eh kung hindi naman pala, nagsisinungaling kayo. Yan ang pinapaniwalaan namin eh. Na merong, sabi mo, 4 kayo at hindi lang ikaw, kasama si Anyo, kasama si Pangulo, kasi nakaupo ngayon, ikaw at si Defense Gibo. Yun ang pinaniniwalaan namin. Akala naman talaga namin totoo. Pero bakit ganun? Sir, Boss, Amo, nung tinatanong ka na ni Amy, bakit parang iba? Privilege, speech lang pala daw yun. Ano ba talaga ang paniniwalaan namin, Sir, Boss, Amo? Totoo ba yun? O talagang meron kayong tinatago, sabi ni Josephine Garcia dito? There was, I said... Tanong lang yun, boss. Tanong lang yun, ha. Wag po kayong magagalit, ha. Plano? May isang grupo na nagplano. We were all talking about a rumor, ma'am. And that was all. Chismis lang pala. Oo. Napaniwala tayo ng chismis, mga kasama, ha. Kayo ho ba? Survey tayo, ha, para malinaw. Kayo ba ay naniniwala pa sa sinasabi ni Boss Sir Amo na lahat yun ay rumors lang at walang nagplano? Paano yung unang pahayag niya? Chismis lang din pala yun. Sir, Boss Amo, yan, nililiwanag natin. Lahat pala ay rumors lang. Type nyo sa comment section. Kayo na po ang humusga, mga kasama. Rumor lang yun? Yes, ma'am. Group effort ang sabi mo eh. Ang tanong niya kung ikaw ang nagplano, tapos sabi mo, There was no hindi, planning, group ma'am. effort. There was no planning, ma'am.
Ano yung in-effort ng group Ma'am, kapag hindi let plano? me make I think that including into to the rest. presidential privilege already, ma'am. I think that we please No, I'm respect just our. asking him to explain the media. Yes, ma'am. But it's already a very thin dividing line between what transpires in a room between cabinet members I will- and a media statement. But there's a very thin dividing line, ma'am. Understood. I hope that we can respect executive privilege. Understood, and the Senate and the Secretary Chodoro is fully aware. Every time there's a need to recess to executive session, I'm happy to do so, and I will do so when necessary. Pero ngayon, sinabi kasi sa TV, paliwanag naman ninyo sa atin kung ano ibig sabihin. Kasi ang sinabi, hindi ako mag-isa na nagplano, may grupo kami. They asked me if I had planned it. Sabi ko, I did not plan it. I said we were there, and not to skirt, ma'am, executive privilege. It was mainly because of the statements of the former president in Hong Kong that he said, in his words, ma'am, in Hong Kong, that, I think you have a clip, he said that ang reading ko ay may ICC warrant of arrest na. That was the best of my recollection, ma'am. Nako po, iba na yung istorya ha. Pero wag tayong basta-basta maniwala sa chismis. Oo. Sino ba ang nagchismis? Sino ba ang nagpa-interview? Yan ang katanungan natin. Nakakilala nyo ba kung sino yung nagchismis? At sino yung nagbalita ng chismis? Di ba? Kaya tayo naniwala, niyabang. Oo, sa madaling usapin, pinagmalaki. Ngayon nagkabulyaso. Hindi natin alam kung may kasunod pa yung hearing na ito. Alamin natin sa sunod. Pero alam natin, itong mga taga-Lucena ay mayroong pahayag dito. Maganda man o pangit na mga marinig nyo dito, nasa kanila na po yun. Para malaman lang natin kung ano yung lalabas sa Kalye Survey, ito panoorin natin. Ano masasabi niyo, Pro, sa pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Netherlands? Kawawa naman. Dapat hindi nadala doon. Dapat nandito na siya. Dapat dito lang. Dapat dito lang siya. Pero He deserves to come back again. He deserves to come back. He deserves to come back. Kaya sir, pabor ka ba na inaresto si dating Pangulo? Hindi. Bakit po? Mas maluwag ng una eh. Mas magandang wala na masyadong adik-adik ngayon eh. Dati takot ang mga ngayon hindi na yata eh. Hindi na yata takot. So hindi Dati kayo pabor? dahil sa dito eh. Dami na ng mga adik na mga nangangalat dito eh. Ngayon dati wala eh. Takot eh. Pabor ka ba sa pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na dinala ngayon sa Netherlands? Hindi po. Bakit po hindi kayo pabor? Ganda po ang ginawa ni President Duterte. Thank you, sir. Pabor ka ba sa pagkakaresto ating President Duterte na dinala sa Netherlands? Ay, hindi po sir. Hindi. Bakit, sir? Bakit po? Kasi wala naman siyang wala naman siyang naging kasalanan. Wala namang warrant of arrest na binaba para i-arrest siya. So ano panawagan niyo, sir? Ibalik dito sa Pilipinas? Oo, ibalik na lang muna para kung may kaso man, gawa nila ng warrant of arrest para mas malinaw sa mga tao. So dito na lang sa Pilipinas kung sakaling may kasalanan. Opo. Nandito tayo sa Lucena, no? At dito sa pamilyang panglusod ng bagong Lucena, no? Ayan dumayo pa sila sa Lucena para lang dito sa survey kung ikaw ba ay pabor sa pag-aresto kay Tatay Digong. Pero kung ako magbibigay ng reaction, talagang hindi ka pabor-pabor eh. Walang jurisdiction ang ICC, illegal ang pag-aresto, walang warrant of arrest, walang red notice, at yung pag-serve ng warrant, binasa through mobile, through cellphone, walang hard copy, at hindi dinala sa ating hukuman. At hinihiling ni Tatay Digong, ang kampo ni Tatay Digong, na dalhin muna siya sa ospital para sa, di ba, matanda na pa-check up muna kung may nararamdam. Walang ganun. Kaya ito, ano yung sigaw ng taong bayan dito sa Lucena? Ano yung kanilang mensahe, ito, sa Kalye Survey na gagawin? Kakali-survey tayo dito kung pabor ba sila sa ginawang pagdala kay Pangulong Duterte sa Netherlands. Ayan. Let's go.
Anong masabi nyo sa ginawa sa ating Pangulong Duterte? Ay, maraming pinahirapan yun. Marami pinahirapan. Oo. Nakikita mo, kung yan ba'y, hindi makukulong kung Pabor ba kayo dun, sir, sa pagkaka-arresto Ha? pagkaka-arresto sa kanya? Oo. Ay, dapat naman nagot siya at marami na disgrasya. Pabor si Sir. Ay, Duterte, kung anong Masabi nyo? Ikaw, Sir. Kuya, masabi mo sa ginawa sa ating Pangulong Duterte? Yung pagkakahuli. Oo, pagkakahuli sa kanya. Ay, yun naman tamang-tama lang sa mga bibigyan ng katarungan yung mga napatay. Ay, hindi mo natin kagustuhan na siya yung makulong ay hinihingi ng hustisya mga kababayan natin. Ay, di bahala na ang gobyerno at Panginoon doon sa kanya. Ano, salamat. Thank you, sir. Pwede kang tanong namin. Opinion lang po naman. Ano masabi nyo sa Pagkaka-arresto po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay nasa Netherlands. Pabor po ba kayo o hindi? Nasa ko, hindi ko alam kasi balikbayan ako. Ay, balikbayan. Thank you. Mahirap naman tayo mag-comment. Hindi natin alam ang nangyayari. Comment pa si Sir. Sige. Sir, pwede ka namin matanong? Yan lang po, salamat po. Dito. Kasi kuya. Sir, pwede ka namin tanongin? Hindi ka lang namin. Anong masabi mo sa pagkaka-arrest kay President Duterte? Pabor ka ba o hindi? Masasabi ko, hindi ko alam kasi hindi ako... Hindi alam. Ay, hindi ako pabor. Hindi ako pabor. Hindi ka pabor? Okay. Bakit po? Ba't hindi ka pabor? Ay, sabi nga nila, hindi daw dumaan sa tamang proseso. Kung tinaan nila, sige, okay lang. Thank you. Pabor ka ba sa ginawa ng pagkaka-arrest kay President Duterte? Hindi po. Hindi siya pabor, sir. Bakit sir? Kunting opinion lang po. Wala lang. Basta hindi pa. Kasi hindi siya pabor. Hindi pa po. So, all two, ha? Busy, boss. Busy. Susunod, presidente na yan. Ginawa sa ating President Duterte ng pagkaka-arrest. Ay, wala akong masabi. Walang masabi. Oh, ma'am. Ito to si ma'am. Ano masabi mo sa pagkaka-arrest ng ating President Duterte? Kaya ko walang masabi. Tanong lang, anong masabi? Ano masasabi niyo pro sa pagkaka-arresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Netherlands? Kawawa naman. Dapat hindi nadala doon. Dapat nandito na siya. Dapat dito lang. Oo, dapat dito lang siya. Pero He deserve to come back again. He deserve to come back. He deserve to come back. Kaya sir, pabor ka ba na inaresto si dating Pangulo? Hindi. Bakit po? Mas maluwag nung una eh. Mas magandang wala na masyadong adik-adik yun eh. Dati takot ang mga ngayon eh, hindi na yata eh. Hindi na yata takot. So hindi Dati tayo pabor. dahil sa dito eh, dami na ng mga adik na mga nangangalat dito eh. Ngayon dati wala eh, takot ano. So ngayon Mga sila eh, pagka... Ano po? Ayun. So thank you. Yes sir, continue lang po. Wala po ako may... Wala. Sir, ikaw? Sir. Video lang siya sabi. Sir. Sir, pwede ka namin tanongin anong masabi mo sa pagkaka-arrest sa ating President PRRD? Ay, ano? Pabor po ba kayo sa Pagkaka-arresto po sa kanya, dinala po sa Netherlands. For me kasi po Duterte po ako. Nung siya lumaban, siya po yung binoto ko. So, hindi po ako sang-ayon sa ginawa sa Thank you po. Thank you po. Salamat po. Opo. Okay, meron tayong mga kasunod. Sir, pwede ka namin tanongin? Anong masabi niyo sa pagkaka-arrest ng ating President Duterte? Pabor ba o hindi, sir? Pagdala sa Netherlands. Hindi. Ayun, thank you, sir. Thank you. Ito si sir. Sir, okay lang.
Survey lang about Pabor sa... ka ba sa pagkaka-arresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na dinala ngayon sa Netherlands? Hindi po. Bakit po hindi kayo pabor? Ganda po ang ginawa ni President Duterte. Thank you sir. Mabuhay po kayo. YouTube po, YouTube. Yabagis vlog, sir. Yabagis. Nasa Kabinsan po. Sir, okay lang sir. Survey lang. Ikaw sir, pwede ka tanungin. Anong masabi mo sa pagkaka-arrest kay President Duterte? Pabor ka ba o hindi? Hindi. Bakit po hindi kayo pabor sir? Maganda naman nagawa niya. Thank you sir. Nakakuha sa mga adik. Pabor ka ba sa war on drug na ginawa ni PRRD? Hindi ako pabor sa mga pulis. Mga pulis lang naman ang nagano nun eh. Nag-implement. Ang sumubra. Oo, sumobra. Ayun yun, si Mang daw. Si Mother. Pagkaka-arrest kay President Duterte o hindi? Hindi ko alam eh, no comment. No comment. No comment. Basta ako Duterte, no comment. Basta Duterte si... Basta ako Duterte, no comment. Thank you. Ano, no Kayo sir, okay comment. lang sir. Duterte, pero no comment. Sir kayo sir, pabor ba kayo sa ginawang pag-aresto kay Pangulong Duterte papuntang Netherlands? Bakit po? Basta hindi kayo pabor? Siyempre, marami na ang Pilipino na inano niya. So, pabor po kayo? Pabor sir. Thank you sir. Saan tayo? Ano masabi mo sa pagkaka-arrest natin President Duterte? Pabor ka ba o hindi? Kaya ano sir? President Duterte, dinala sa Netherlands. Ano masabi mo doon? Wala akong masasabi. Naggawa ng... Wala talaga. Busy ako sa trabaho. Busy si sir. Busy. Hindi niya ano... Ano masabi mo sa pagkaka-arrest natin President Duterte? Pabor ka ba o hindi? Hindi ako pabor. Hindi siya pabor. Bakit sir hindi ka pabor? Wala tayong magagawa sa mga yan eh. Wala silang mga ginagawang maganda sa tao. Puro sila politika. Ano yan? Thank you sir. Sir, okay lang. Survey about sa pagkaka-aresto kay Pangulong Duterte dinala sa Netherlands. Pabor ka ba o hindi? Pabor ba o hindi? Pabor po kayo dinala sa Netherlands? Bakit hindi kayo pabor sir? Hindi po. Nasa Pilipinas lang po yun. Thank you. Sa ginawang pagkaka-arrest kay President Duterte sa dinala sa Netherlands o hindi? Depende. Ngayon, yan ang ating pinaka-latest update natin. Ayun yung latest update na. Pabor ka ba sa pagkaka-arrest natin President Duterte na dinala sa Netherlands? Hindi po sir. Hindi. Bakit sir? Bakit po? Kasi wala naman siyang... Sa ano ko, wala naman siyang naging kasalanan. Wala namang warrant of arrest na binaba para i-arrest siya. So ano panawagan nyo sir? Pwede ibalik dito sa Pilipinas? Oo, ibalik na lang muna para kung may kaso man, gawa nila ng warrant of arrest para mas malinaw sa mga tao. So dito na lang sa Pilipinas kung sakaling may kasalanan. Opo. Thank you sir. Mabuhay po kayo. So yan guys, maraming salamat. So yun guys, yung update natin dito sa Lucena, no? Dito sa Quezon Province, no? So talagang maraming hindi pabor sa nangyari, no? Sa pagkaka-aristo sa ating former President Duterte, Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. Ayan ha. Maliwanag sa maliwanag, no? Merong pumabor, merong hindi pabor. Pero nakalalamang ang hindi pumabor. Bakit? Kita nyo naman ng mga dahilan. Kita nyo yung mga sagot nila. Dahil maganda ang nagawa ng Pangulong Duterte. O bakit itong mga taga-Toronto ay nagtipon-tipon? Gusto nilang ma-release si Tatay Digong at mapauwi agad ng Pilipinas. O eto ha. Hindi natin, walang edit. So yan mga kabayan, kung makikita nyo. Hindi ito fake news ha. Sa Toronto, Canada, kahit malamig. O, kita nyo yung mga tao, yung mga supporters ni Tatay Digong at yung mga Pilipino natin. May mga banyaga rin eh. Kung may makikita kayo dyan, meron din. Talagang napakarami ho ng tao dito ngayon. Ayan.
So ikot natin to. Ikutan natin. Ayan. So napakarami ho ng mga kababayan natin ngayon dito na nagtipon-tipon. Napakarami ho dito at punong-puno ho yung parking dito, parkingan. Ayan. Bring him back! So ayan o, napakarami ho. Bring him back! So yan mga kababayan, napakarami ho ng tao dito ngayon. So mapapansin ninyo. Ayan. Isa lang ang sigaw ng tao dito. Oh, kita nyo sa dami, may mga banyaga ayun, no? Kita nyo? Kahit mga lokal ng Canada, ng Toronto ay sumusuporta kay Tatay Digong. Hindi lang naman sa mga, hindi lang ito Toronto ha, may ibang panig pa ng Canada. Oo. Yung ibang city sa Canada, yung ibang suburbs sa Canada ay pumunta rito sa may Toronto para sa suporta kay Tatay Digong. Sana mapabilis at makita ito ng ICC para alam nila kung ano yung sinasabi ng mga dorobo ng bayan. Oo, yung nakipagtulungan sa ICC ng mga dorobo ng bayan, mamaya, sana totoo rin yung sinasabi ng isang banyaga na kayo na hong bahalang manood mamaya-maya lang ito. Ano natin yung flag natin. Ayan. So yan no. Maski bata oh. Ayan mga kababayan, nag-isang sigaw ng Pilipino dito sa Toronto. Nag-iisang pangalan. Shoutout po sa mga taga-Toronto, Canada. Mabuhay kayo. At salamat po sa patuloy niyo pagsuporta kay Tatay Digong. Ingat-ingat po kayo dyan. At alam natin kahit malamig, sige, lumusob kayo dyan sa venue na yan para sa pagsuporta sa ating dating Pangulong Duterte. Ayan. Canada, Ilocano. Ayan. Woo! Duterte, bring him back! Bring him back! Yeah! Woo! Bring him back! Bring him back!
So yan o, yung mga kababayan natin na dito sa Toronto ngayon. So makikita ninyo. Ayan, so ipapakita lang natin yung mga poster na hawak nila. Ayan. Ma'am, taga saan po sila, ma'am? Jensen. Ayan, Davao po. Kababayan ho talaga ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa mga taga-Bao, taga-Davao, shout out. Davao, yay! Sigaw ng tao! Bring him back! Bring him back! Ayan. Yan po ang sigaw ng mga tao dito. Isang pangalan lamang ang sinisigaw. Yung ating Tatay Digong. Yehoo! Mabuhay! Ang mga Pilipino! Ayan. Sa mga taga-ICC, imulat nyo na yung inyong mga mata. Huwag nyo na paabutin ng September. Baka naman, pwede ngayon palang 26, palayain nyo na si Tatay Digong. Kagaya ng nabalitaan natin sa isang banyagang ito. Oo, gusto natin siya magbalita. Ito, actually, kung totoo man o ito hindi. Wait lang. Kung totoo man o ito hindi, salamat pa rin at merong banyaga na sumusuporta kay Tatay Digong. Pero kung totoo, magbunyi na ho tayo. Ito, panoorin natin. Oh, dear Filipinos, the president of ICC, and I hope this is true, I reposted it, it's in my share videos. The president of the ICC is saying Duterte will be back home by the 26th and celebrating his birthday in the Philippines. Salamat kung totoo. Your voices have been heard all over the world. And she's saying she's dropping the charges and he'll be home for his birthday. So congratulations. But now you guys need to deal with Marcos Jr. That guy, that's not right. He's not right. You're correct. I hope you can get him impeached and Sarah takes over. But congratulations. Your voices have been heard all over the world. And I reshared the video. So go in my shares and see it. The president of the ICC. He will be home for his birthday. So congratulations. And good luck with Marcus Jr. That guy's a mess. So God bless everybody. And God bless Duterte. He's a fun... Yan narinig nyo ha. Kung totoo man ang repost ni Kuya, kasi may nabalitaan siya sa lugar nila, ang sabi ng presidente raw ng ICC ay papalayain na si Tatay Digong ngayong 26 of March. So magse-celebrate ng birthday si Tatay Digong sa Pilipinas. Sana pinapanalangin natin na magkatotoo at magdilang anghel ang mama na ito para masaya ang ating mga kababayan. So hanggang sa muli tutok lang kayo sa ating mga daily vlog. Mamayang hapon meron tayong upload. Bye-bye!